Hello, good day everyone. So ito na yung panghuling paksa para sa coverage ng inyong ikalawang markahang pagsusulit. So ito na yung panghuling recorded discussion. So yung naitalakay natin sa previous discussion, yun ay tungkol sa ikalawang yugto or bagong panahon ng imperialismong kanluranin. So, naitalakay natin ang iba't ibang mga salik ng imperialismo. So, mayroong dalawa, ang kapitalismo at industrialismo or industrialisasyon or ang revolusyong industrial. Tinalakay din natin ang iba't ibang mga paraan ng bagong yugto ng imperialismo. Mayroon tayong tatlo, yung pagpapadala ng lakas militar or hukbong militar, paggamit ng diplomasya, at pangatlo ay paggamit ng kultura. At mayroon rin tayong tinatawag na apat na anyo ng imperialismo. So, yun yung kolonya, gumagamit ng dahas para makontrol ang isang teritoryo. Mayroon ring protectorates or protektorado na kung saan binibigyan ng proteksyon ng makapangyarihang dayuhang bansa ang mga mahihinang bansa or yung kanilang territories. Pangatlo ay ang concession. So, nagbibigay sila ng maliit na teritoryo sa dayuhang bansa or nagbibigay ng pribilehiyo or privilege na mostly ay tungkol sa pakikipagkalakalan. At ang panghuli ay ang sphere of influence. Ginagamit nila yung kanilang impluensya para makontrol ang isang teritoryo. So, ang kaibahan naman ng kolonyalismo sa imperialismo, maaaring idaan sa pakikipagkaibigan ng mga dayuhang bansa sa mga katutubo or katutubong pinuno at gumagamit din sila ng kapangyarihan or dahas para makontrol ang isang teritoryo. Samantalang ang imperialismo naman, ito ay paggamit ng kapangyarihan or impluensya ng isang bansa. So, may mga naidulot ang bagong yugto ng imperialismong kanluranin. So, 'di ba, umabot na sa punto na kung saan ang bawat imperialistang bansa ay masyado nang naging mayaman dahil sa mga pagkamkam nila ng mga resources ng kanilang mga teritoryo. So, ang nangyari, gumamit na sila ng mga dahas, inabuso nila yung mga mahihinang bansa, at dumating rin sa punto na kung saan ginamit na nila yung dahas para sa pakikipagtunggali sa isa't isa or sa kapwa nila imperialistang bansa. So, kaya umabot sa panahon na masyado nang magulo ang bawat bahagi ng daigdig. Kaya umabot sila sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan or ito na yung panahon na kung saan ninais na nila na lumaya sa mga mananakop. So, ang panghuling paksa ay tungkol sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan ng especially ng mga bansang nasakop. So, noong ika-18 siglo, nagawa ng mga intelektual na bumuo ng panibagong mga kaisipan na magdudulot ng napakalaking pagbabago sa kasaysayan na tinaguriang panahon ng kaliwanagan or Enlightenment period. So, ito na yung mga panahon kung saan na-realize at nagkaroon na ng mga matatalinong tao na ninais na magkaroon ng kapayapaan para sa daigdig, lalong-lalo na at nagkakaroon na ng mga sigalot at pag-aagawan ng mga teritoryo ng mga makapangyarihang bansa. At hindi rin natin maikakaila or we can't deny na marami ring naabusong mga bansa, kagaya na lamang ng Pilipinas, pati iba't ibang mga bansa sa Africa. So, sila ay na-enlighten na. Nagkaroon na sila ng mga bagong kaisipan at bagong paraan kung ano ba yung mga dapat gawin para
malesen or masagot ang mga nangyayaring sigalot. So, sa Enlightenment period, so kung makikita ninyo sa pictures, nagkakaroon sila ng mga pagpupulong. So, mostly, sila ay mga miyembro or membro ng pamilyang noblesa or yung mga nobles at ng mga burgess. So, sa kanilang pagtitipon, nagkakaroon sila ng palitan ng kanilang kaisipan. So, para itong battle of minds. Nagkakaroon sila ng pagkukuro-kuro, exchange of ideas, kung paano ba nila masasagot or masusolusyonan ang mga isyong panlipunan. So, tinawag silang mga philosophe or mga pilosopo. Sila ay mga philosophers. Mostly sa kanila ay mga philosophers. So, nagkakaroon sila ng mga pagtitipon. So, ang kaliwanagan ay isang kilusang pangkaisipan mula ika-17 siglo hanggang simula ng ika-19 na siglo, kung kailan kino-question ang lahat ng aspekto sa lipunan or aspekto ng lipunan. So, nagkakaroon na ng mga pagkukuro-kuro or exchange of ideas kung ano ba ang dapat gawin sa mga nangyayari sa lipunan. So, kino-question na nila yung mga leaders, yung mga problema or issue na kanilang kinakaharap, ay ginagawa na nila ito ng parang pagpupulong. So, nagkakaroon na sila ng exchange of thoughts. Kaya ito tinatawag na kaliwanagan or kilusan na kung saan nagkaroon na sila ng enlightenment. 'Di ba kapag ikaw ay na-enlighten, parang may panibagong kaisipan na mabubuo. So, kilala ang mga tagapagkalat ng mga kaisipan ng kaliwanagan bilang mga philosophe or sa English, mga philosophers or pilosopo. Pero noon, tinawag silang mga philosophe o sila yung mga intelektual na binubuo ng mga pamilyang mangangalakal o burgess at ilang mga noble. So, sila yung mga may brilliant minds na kung saan inisip nila kung paano ba nila masusolusyonan yung kanilang mga kinakaharap sa lipunan. So, naniniwala ang mga pilosofe sa katanyagan ng paggamit ng rason at lohika sa paglutas ng mga suliranin sa bawat aspekto ng pamumuhay. So, nag-start na ang pag-base ng science and logic, 'di ba, noong panahon ng humanismo or after Renascimento. So, 'di ba, ibinilik nila yung mga turo ng classical Greece or klasikong Greece. So, gumamit na sila noon ng rason at siyensya, agham, logic, sa paglutas ng mga suliranin sa bawat aspekto ng buhay. And they do away or itinakwil na nila yung mga kaisipan na itinuro ng simbahang Katoliko. So, more on science na ang basihan sa panahong ito. So, 'di ba, after na imbento ng mga teleskopyo, ng mga astrolabe at ilan pang mga tools or instruments na makapagpapatunay ng siyensya or ng science behind things. So, hindi na sila nakalimit or hindi na limitado ang kanilang pag-iisip sa mga katuruan ng simbahang Katoliko. So, ang kaisipan ng mga pilosofe tulad ni John Locke, Jean-Jacques Rousseau, at Voltaire ay nagsilbing pundasyon ng pagbabagong panlipunan sa Europa at daigdig mula ika-18 siglo. So, sila yung mga nanguna or ilan sa mga pilosopo or pilosofe na pinanggalingan ng mga kaisipan sa Enlightenment period or sa panahon ng kaliwanagan. So, una ay nagkaroon ng tunggalian ng absolutismo at liberalismo. So, una, the first picture, ito ay picture ni Haring Louis
the 14th or the 16th. At ito naman, ito yung paglaban para sa kalayaan, especially ng mga naaapi or bansang naapi at naabuso ng mga makapangyarihang bansa. So, sa simula ng mga kabihasnan, naniniwala sila na ang kanilang kapangyarihan ay kaloob ng Diyos bilang tagapangalaga ng mga mamamayan nito sa konseptong itinuturing na banal na karapatan or divine right. So, noon, pinipili nila yung kanilang mga pinuno base sa divine right. So, kung sino yung itinalaga para sa isang posisyon, siya raw ay ipinadala ng Diyos. So, ang pagsunod sa hari ay pagsunod sa Diyos at ang pagsuway sa hari ay isang kasalanang hindi lang sa bansa, kundi pati na rin sa Diyos. So, dahil sa itinuturing nila na yung kanilang pinuno ay pinadala ng Diyos, so kapag lumaban or kapag they're against the government, para bang nagkakaroon sila ng revolusyon sa kanilang bansa, itinuturing din itong kasalanan pati sa Diyos. So, usually, ang naniniwala or gumagamit ng divine right ay ang mga hari at reyna, especially sa mga European countries. So, excuse me, gamit ang doktrinang ito or gamit ang divine right or ang banal na karapatan, ang mga hari sa Europa ay namuno ng may kapangyarihang walang takda. Anong ibig sabihin ng walang takda? Walang limit. Parang absolute. Wala siyang limitasyon. Hindi siya limited. Parang kahit ano yung gawin mo, wala silang magagawa kasi ikaw yung hari. At ito ay mapapatunayan ng ipinahayag ni Haring Louis XIV. Siya ay hari ng Pransya, ang mga katagang L'État c'est moi or moi. O ang ibig sabihin nito, ang estado ay ako. Kasi nga, walang limit yung kanilang power, parang kahit ano pwede nilang gawin. Sila ay naniniwala or ipinapahiwatig nito na ang monarka, kapag sinabing monarka or monarchs, sistema ng pamahalaan na monarkiya, ang mga pinuno rito ay ang mga hari at reyna. So, usually, sila yung naniniwala sa divine right. So, ipinapahiwatig nito na ang monarka or ang hari ang pinagmumula ng kapangyarihan ng isang bansa at ang tawag sa pananaw na ito ay absolutismo. So, sa absolutismo, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ng monarka or ng hari o reyna at walang magagawa ang mga mamamayan kundi sumunod sa kanilang hari. Kasi nga, absolute, unlimited, or walang limit, walang takda ang kanilang kapangyarihan. So, anuman yung nais nilang gawin ay magagawa nila sa kanilang bansa kasi nga sila yung hari. At sa mga pulong ng mga philosophy, kwenestyon nila ang konsepto ng kapangyarihan ng monarka. So doon na nang dahil nga sa pagpupulong or pagkakaroon ng exchange of ideas ng mga intelektual, ay ikwenestyon nila ang konsepto ng kapangyarihan ng monarka. Bakit ba may absolute na kapangyarihan ang kanilang hari? So, ang relasyon ng monarka sa mga mamamayan ay isang kasunduang panlipunan or tinatawag itong social contract. So, in exchange of pamamahala or kapalit ng pamamahala ng isang pinuno ay susunod sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. At dahil nga susunod ang kanyang mga nasasakupan sa kanya, obligasyon din niya na protektahan ang kanyang mga taong nasasakupan. Umabot kasi sa punto na pati yung mga hari ay naging abusado na rin sa kanilang kapangyarihan.
Kaya ito kwestiyon ng mga philosophy. So kung hindi pangangatawan na ng monarka ang kanyang obligasyon sa mga mamamayan, may karapatan ang mga mamamayan na humingi ng pagbabago ng pinuno o pamahalaan. Kasi nga, ito ay kasunduang panlipunan. Kapag hindi mo na nagawa ang iyong mga obligasyon bilang isang pinuno, bakit ka pa susundin ng iyong mga nasasakupan? So mayroon silang karapatan na pumili ng ibang pinuno or ibang uri ng pamahalaan. So, yun yung naisip ng mga philosophy. So, isinasaad rito na walang karapatan ang sinuman na magmay-ari ng kapwa-tao at ang pagiging pinuno ay kailangang may pagsang-ayon ng mga mamamayan. So, ang mga kaisipang ito na nakasentro sa kalayaan ng bawat isa ay tinatawag naman na liberalismo. Mula ito sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay malaya. So, sa liberalismo, ang mga mamamayan na ang pipili ng kanilang pinuno. So, kagaya ng ginagawa natin ngayon. So, 'di ba? Ibinoboto natin yung mga kandidato natin na gusto nating nasa pwesto. Nasa kamay natin mga tao or ng mga Pilipino kung sino ang iboboto natin na presidente. Yun ang sa liberalismo. Hindi kagaya ng divine right or konsepto ng karapatang banal na kung sino ang ibinigay or sino ang nakatakdang hari or pinuno, yun na ang susundin at sa kanya na mapupunta ang lahat ng kapangyarihan. Yun kasi sa absolutism or absolutismo. Sa liberalismo naman, ang mamamayan na ang may karapatan na pumili ng kanilang nais na maging pinuno. So may iba pang kaisipan sa panahon ng kaliwanagan, marami-rami ito. Una ay ang tinatawag nating karapatang pantao or ang human rights. So isinasaad sa karapatang pangtao na ang lahat ng tao ay may pantay at nagtataglay ng pare-parehong karapatan anuman ang katayuan sa buhay. So mahirap ka man o mayaman, alipin ka man, hari ka man, pare-pareho lang tayo ng karapatan sa buhay. So, mayroon tayong tatlong pangunahing karapatan. Karapatan sa ating buhay, sa ating life, kalayaan, sa ating freedom at pag-aari. So, sa mga bagay na pag-aari natin. Yan yung ating tatlong pangunahing karapatan. At yan ay under sa karapatang pantao or human rights. Pangalawang konsepto naman ay ang pagpayag or toleration. Pagdating sa relihiyon, naniniwala ang mga pilosofe sa ideya na ang relihiyon ay hindi dapat ikinakabit sa politika at agham. Agham yan. Sorry. Malaya dapat ang tao na pumili ng kanyang pinaniniwalaan. So, hindi kagaya nung nangyari sa Japan noong panahon ng Sukoko or ng closed door policy, 'di ba, tinorture at inabuso lahat ng mga Hapones na mayroong paniniwala sa Kristyanismo or Katolisismo. So sa toleration or sa pagpayag, pinapayagan ang lahat ng mga mamamayan anuman ang kanilang relihiyon or pinaniniwalaan. So, dapat wala nang mang-abuso ng dahil iba ang iyong relihiyon. So, yun yung konsepto ng toleration. Human rights, karapatang pantao at pagpayag or ang toleration. Pangatlo naman ay ang paghahati ng kapangyarihan. So, ayon kay Montesquieu or kilala rin siya bilang si Charles Louis II, ang pamahalaan raw ng isang bansa ay nahahati sa tatlo. So, say for example, ang government ng Philippines, mayroon tayong 3 branches. Ang ehekutibo or ang executive, ang mga panauhin or ang tao na nandito ay ang presidente. Kaakibat niya ang vice president. So, sila yung law implementing body. Sila yung nag-i-implement ng mga batas. Sila yung nangangasiwa sa pamahalaan or sa gobyerno ng isang bansa.
So, under sa executive, ehekutibo. Pangalawa naman ay legislatibo or legislative. So, under sa legislative ay ang Senate at ang mga congressman. So, sila naman yung law-making body. Sila yung gumagawa ng batas para sa bansa. Yung executive, sila yung nag-i-implement ng batas. So, under dito yung mga senador, 24 na senador, yung congressman, at panghuli naman ay ang judicial or ang judicial. Sila naman yung law interpreting body. Sila yung nag-i-interpret, naghuhusga kung ang isang batas ba ay karapat-dapat ipas sa katuparan or dapat ba siya ma-implement. Nire-review din niya or nire-review din ng branch na ito ang ilang mga batas, kung kailangan ba to ng revisions, dapat ba ito ipagpatuloy. Sila yung taga-judge. So, under dito ay ang Supreme Court of the Philippines. So, sila yung naghuhusga. Judicial. So, bakit ba mayroong paghahati-hati ng kapangyarihan ng pamahalaan? So, ito ay ginawa or nagkaroon ng paghahati-hati sa pamahalaan para walang mang-abuso ng kapangyarihan. Kasi kagaya ng nangyari sa panahon or sa mga bansa na gumamit ng absolutismo or yung mga monarkiya, inabuso kasi ng mga hari yung kanilang kapangyarihan dahil nasa kanilang kamay kung paano nila dadalhin ng kanilang bansa. Ang nangyari, yung iba nag-abuso kaya hinati na ang pamahalaan ng isang bansa, ehekutibo, legislatibo, at judicial. Sunod naman ay kasunduang panlipunan or ang social contract. So, di ba sa social contract, kailangang sumunod ng mamamayan sa pinuno at kailangan din protektahan ng pinuno ang mga mamamayan. So, ayon kay John Jacques Rousseau, ang mga mamamayan at mga pinuno nito ay may kasunduan sa isa't isa. Parang kontrata, may contract. Susunod ang mga mamamayan sa pinuno hanggang pangangalagaan ng kanilang kapakanan. So, tayong mga citizens ay susunod sa ating leaders if and only if ang leaders din natin ay pinoprotektahan din tayong mga nasasakupan niya. Kaya may contract ba, may kasunduan na we will obey or we will follow them if they will protect us. So, yun ay ang sa kasunduang panlipunan or social contract ni John Jacques Rousseau. Isa pang pilosopo na naniniwala sa social contract ay si Thomas Hobbes. At siya ay ang nagpakilala rin ng konseptong Leviathan. So, ayon sa aklat ni Thomas Hobbes na Leviathan, ang tao daw ay likas na sumusunod sa gusto nito at walang gaanong pakialam sa kabutihang panlahat. Kailangan ng isang pinuno na istriktong magpapasunod sa mga tao at magpapanatili ng kaayusan sa lipunan. So, ang tao daw, wala siyang pake sa maidudulot or sa mangyayari sa kanyang lipunan. Kaya, kailangan natin ng istriktong pinuno para sumunod ang mga tao para manatili ang kaayusan sa ating lipunan. Yun naman ang konsepto ni Thomas Hobbes. Mayroon din siyang parang konsepto ng social contract or kasunduang panlipunan. Yung sa kanya lang, dapat istrikto yung pinuno para maniwala ang mga tao sa kanya at susunod sa kanya para mapanatili ang kaayusan sa isang lipunan. Sunod ay ang konsepto ng republika or ang konsepto ng representation ng mga Republicans. So, sa konsepto ng republika, mas mainam kung ang mamamayan ang pipili ng kanilang pamahalaan na binubuo ng mga kakatawan sa kanilang mga interes at hindi hari o maliliit na grupo ang masusunod sa lahat ng oras. Mayroon tayong isa pang uri ng pamahalaan na tinatawag na oligarkiya. So, ang oligarkiya,
pinamumunuan ito ng mga oligarchs. So, sila mostly ang nasa oligarkiya, mga makapangyarihang tao lang din ng isang lipunan. Hindi kagaya ng monarkiya, king lang or queen. Sa oligarchs, maaari silang grupo, like composed of 5 or 6 individuals, at sila na yung masusunod sa mangyayari sa isang bansa. So, hindi rin siya pabor sa mga mamamayan. So, ninais ng mga Republicans na sila yung pipili ng mga representative nila para kumatawan sa kanila sa gobyerno para ma-address yung kanilang mga hinanaing. So, yun ang sa Republicans. Parang nangyayari is votation din. Nagboboto or binoboto nila yung mga kakatawan or re-represent, nagiging representative nila sa kanilang mga interest. Ano na yun? Balikan natin ang karapatang pantao, toleration, paghahati ng kapangyarihan. Kapangyarihan yan ha, hindi yan kapangyarihan. Kasunduang panlipunan, Leviathan at Republika. Mayroon din tayong tinatawag na naliwanagang disputa or enlightened despot. So, ang disputa, ito ay isang absolutong pinuno or isa ring monarka or monarch. So, sa naliwanagang disputa, mas mainam ang pagkakaroon ng absolutong monarka or disputa na namumuno gamit ang mga kaisipan at reforma ng kaliwanagan kaysa pagkakaroon ng republika na maaaring magdulot ng pagtatalo sa lipunan. So, ninais naman or sa konseptong ito ipinaliwanag na mas mainam or it's better daw if mayroong absolute monarch na kung saan ginagamit niya ang konsepto or kaisipan ng Enlightenment period. Although absolute ang power ng monarch na pipiliin, ay gagamit naman siya ng mga konsepto or bagong ideya or ideas ng Enlightenment period na hindi na masyadong magiging abusado para sa kanilang kapangyarihan. Kasi daw ang nangyayari kapag republika, maaaring may iba't ibang mga representative or kumakatawan sa bawat aspect or grupo ng tao. Say for example, may representative ng mga farmers, ng mga merchants, ng mga nobles, at ilan pang ng mga bourgeois or ng mga bourgeois. At kapag yun ang nangyari, magkakaroon kasi ng pagtatalo sa lipunan. More on disputes ang mangyayari kapag hinayaan na magkaroon ng republika. Kaya, ibinalik nila ang konsepto ng absolutismo. Kaya lang, sa panahong ito or sa paraang ito, gagamit na sila ng mga kaisipan at reforms or mga pagbabago sa Enlightenment period or sa panahon ng kaliwanagan. So, yun yung enlightened despot. Sumunod naman ay si John Locke sa kanyang tabula rasa or tabula rasa. So, ayon kay John Locke, ang isip daw ng tao ay isang malinis na sulatan, or he compared our mind to a blank slate. So, malinis na sulatan, walang anumang bahid ng kasamaan or ng dumi. Blank lang. So, sabi ni John Locke, ang magiging ugali at kaisipan ng bawat tao ay dulot ng mga karanasan at natutuhan niya sa lipunan. Kaya kung maaari, ang matutunan ng mga tao ay pawang kabutihan lamang kasi ang lahat ng matutunan natin sa lipunan, yun yung magiging embodiment or yun yung magiging personality natin as a person. So, kapag ikaw ay lumaki sa dahas, sa pang-aabuso, so maapektuhan ang iyong buhay. Kasi nga, blank slate tayo. Kung ano yung na-absorb natin sa lipunan, yun lang din yung naipapakita natin as a person. So, kapag ikaw ay parang bully, siguro yung mga experiences mo sa life ay hindi rin kaaya-aya or hindi rin mabuti. Kaya ka nagiging ganyan. So, kaya may mga taong masasama ang budhi. Kasi,
hindi sila napalaki ng maayos. So, yun yung kay John Locke. Na tayo ay, ang isipan ng tao, habang tayo ay lumalaki or habang nung tayo ay maliit pa, ito ay malinis na sulatan. So, nasa sa atin kung ano yung maisusulat natin sa ating mga isipan. Sunod ay ang mga karapatan ng kababaihan or the rights of women. Nagkaroon na ng woman empowerment sa panahong ito. So, ayon kay Mary ito, hindi po ito Mati. Mary, M-A-R-Y, ayon kay Mary Wollstonecraft, ang mga kaisipan ng pagkakapantay-pantay hindi lamang dapat sa mga kalalakihan, kundi pati na rin sa kababaihan. So, dapat yung mga rights at karapatan ng mga men or ng mga kalalakihan ay dapat matamasa rin nating mga kababaihan. So, yung karapatan sa pag-aaral, yung mga trabaho na ang kailangan ay mga lalaki lamang, para ay pinaglaban ni Mary Wollstonecraft ang mga karapatan ng kababaihan. So, nagsimula or isa si Mary Wollstonecraft sa bumuo ng feminism or ng feminismo, ang paglaban sa karapatan ng mga kababaihan. Panghuli naman ay ang karapatan ng mga criminal or the rights of the criminals. So, ayon kay Cesar Beccaria, so isa siya sa mga naging founding fathers ng criminology. So, ayon kay Cesar Beccaria, ang mga kriminal ay may karapatan din. Dahil 'di ba, tayo ay may rights sa ating life, sa human rights. Kaya may karapatan sa ating buhay, sa ating kalayaan, at sa ating pag-aari. So, ayon sa kanya, ang mga kriminal, although they are criminals, sila ay may karapatan din. At ang parusang kamatayan at hindi makataong pagtrato sa mga ito ay nagdudulot lamang ng paglala ng kriminalidad at hindi nababawasan ng karahasan sa lipunan, kundi nadadagdagan pa natin. So, because we kill or because of death penalty, imbes na mabawasan yung mga crimes, parang gumagawa pa tayo ng mga crimes or mga krimen sa pagpatay ng mga kriminal na iyon. So, although they are criminals, may rights pa rin sila as a person. So, ninais or pinaglaban ni Cesar Beccaria ang karapatan din ng mga kriminal. So, dapat tayo daw ay pantay-pantay. So, ang kanyang parang pinaglaban ay yung mga ginagawang pang-aabuso sa mga kriminal, yung pagpatay sa kanila, pagbitay sa kanila. So, he tried to do things or ways para ma-stop or matigil ang mga karahasang ito. Kasi nga, hindi nito nasosolve yung problem sa lipunan, kundi nadadagdagan pa ito. So, ang pinakamahalagang ambag ng mga kaisipan ng panahon ng kaliwanagan ay ang naisaaklat sa koleksyon na tinatawag na Encyclopediae na nilikha ni na Denis Diderot at John D. D'Alembert. So, yung mga konsepto, iba't ibang mga konsepto at kaisipan sa Enlightenment period, kinolekta iyan ni Denis Diderot at ni John D. D'Alembert. So, kinolekta nila iyan at ginawa nila ng aklat. At tinawag itong Encyclopediae. At doon, na-arrange or ano yung Tagalog na arrange? Basta na-arrange yan. So, kapag 'di ba nakakita kayo ng encyclopedia, naka-arrange na yung mga ideas dyan from A to Z. So, alphabetical na yung order niyan para imbis na kapag mayroon kang hinanap na kaisipan or ideya, hindi na aklat, hindi ka na magdadala ng mga aklat, kundi isa ng volume or nakabulto na yung kaisipan na naka-arrange na din. So, yun yung ginawa ni Denis Diderot at ni John D. D'Alembert. Gumawa sila ng encyclopedia at ngayon ay tinatawag niya na encyclopedia.
At yun lamang ang aralin tungkol sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan. So, ang mangyayari kasi nga nagkaroon na ng enlightenment ang mga tao nang dahil sa mga kaisipan ng mga philosophy ay umabot sa punto na kaya na nating ipaglaban ang ating mga sarili or ang ating bansa. So, umabot yung mga konsepto ng mga philosophy sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Unang nakinabang sa Enlightenment period or kaisipan sa Enlightenment period ay ang Hilagang Amerika. So, ang Hilagang Amerika kasi noon ay napasa kamay ng mga Briton or ng Gran Bretanya. Ang nangyari, umabot sa punto na inabuso na din ng Great Britain or ng Gran Bretanya ang Hilagang Amerika. At nang dahil sa konsepto na kanilang natutunan sa Enlightenment period, ito ay inapply nila sa kanilang bayan at doon na nila ipinaglaban ang kanilang mga karapatan. So, mayroon kasing mga nangyari kagaya na lamang ng Boston Massacre na kung saan iilan ang mga napatay na mga katutubong Amerikano nang dahil sa kagagawa ng Briton. Pangalawa naman ay ang tinatawag na Boston Tea Party. Ang nangyari kasi, may tsaa na inangkat mula sa Gran Bretanya patungong USA or patungong Hilagang Amerika. So, ang nangyari, hindi pinatawan ng tax or walang buwis ang pagpasok ng tsaa patungo sa Hilagang Amerika. Ang ginawa ng mga Briton ay tinaasan nila lalo ng presyo yung tsaa na ipinasok nila sa Amerika. So, ang nangyari, yung mga Amerikano ay hindi nila ito nagustuhan kasi wala namang tax yung pagpasok. Bakit tataasan yung presyo nila sa pagtitinda tungo sa Hilagang Amerika? Kaya ang nangyari, may mga pumasok ng mga katutubong Amerikano sa mga barko or sa mga ship na kinalalagyan ng mga tsaa at doon nila they throw it on the sea or inilaglag nila ito sa dagat bilang isang tanda ng kanilang pagtuligsa or kanilang pag-fight para sa kanilang rights. Kaya tinatawag ito na Boston Tea Party. Kasi nga ninais ng mga Amerikano na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. So, nang dahil sa mga pangyayaring iyon at ilan pang pang-aabuso ng mga Briton, so pagtataas ng buwis, pang-aabuso sa mga katutubong Amerikano, doon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga Amerikano na ipaglaban ang kanilang karapatan. At nagkaroon ng series of conventions, nagkaroon ng mga pagtitipon, paggawa ng mga opisyal na dokumento para sa kanilang kalayaan. At doon nabuo ang 13 estado. So, sila yung nagtulong-tulong para sa kanilang karapatan. And at present times, ang 13 states na yun na yung naging United States of America. Kaya siya tinatawag na United States of America kasi sa panahon ng pananakop ng Briton or ng British, ng Great Britain, sila yung nagtulungan para sa kanilang kalayaan. So again, ang Amerika or ang Estados Unidos, sila yung unang nakinabang sa mga konsepto ng Enlightenment period. At ito ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kaya ang bawat bansa na napasakamay ng mga metropoli or yung mga makapangyarihang bansa ay nagkaroon na ng pagkakataon na ipaglaban ang kanilang mga sarili. Pangalawa pang nangyari ay nangyari sa Francia or sa France. Hindi mananakop ang kanilang nilabanan, kundi ang kanilang
hari mismo na si Haring Louis XVI kasama ang kanyang asawa na si Marie Antoinette. So, si Haring Louis XVI kasi, isa siyang magastos na hari. Abusado siya sa kanyang mga nasasakupan sa France. Inabuso niya yung mga tao, kasi ang lahat ng luho ni Marie Antoinette ay kanyang ibinibigay. At iba't iba yung mga digmaan na kanyang sinalihan, iba't iba yung mga digmaan na kanyang pinondohan, nagpadala siya ng mga armas, ng mga sundalo, including na din yung luxury ng kanyang wife, na kung saan nalugmok ang Pransya sa utang at naging dahilan din ng kanilang pagbagsak. So, ang ginawa ng mga taga-Pransya ay nilabanan nila ang kanilang hari para mapaalis siya sa kanyang pwesto. So, sa France, hindi mananakop yung kanilang kalaban, kundi ang kanilang monarkiya mismo or yung kanilang hari. So, hindi naglaon, nagkaroon ng ilang mga revolusyon or mga rebellion, kasama na doon ng storming the Bastille. So, ang Bastille, yan ay isang teritoryo or isang lugar sa France na kung saan sinunog ito ng mga rebelde bilang tanda ng kanilang rebellion sa hari nila na si Haring Louis XVI. So, hindi naglaon ng dahil sa iba't ibang mga sumiklab na labanan, iba't ibang mga digmaang sibil within their country nang dahil nga hindi na sila sumang-ayon sa kanilang king. Nagkaroon ng series or serye ng pagbabago ng kanilang pamahalaan na humantong ito sa pagbitay or kill nila ng kanilang king. So, nangdala sa mga krimen na kinasangkutan ng kanilang hari, nagkaroon kasi ng iba't ibang mga crimes, including na doon yung pag-aalipusta niya at paggamit ng yaman ng kanilang bansa para sa luho ng kanyang wife at ng mga digmaan na kanyang sinalihan. So, dumating sila sa desisyon na ibitay ang kanilang hari. At doon nga, pinatay nila si Haring Louis XVI, pinatawan nila ito, or pinatay siya gamit ang guillotine. So, guillotine. Kayo ba ay nandyan pa? So, pinatay si, wala para akong internet. Pinatay si Haring Louis XVI at ang kanyang wife gamit ito. Gamit ang guillotine. So, ito ay halimbawa ng guillotine. Yan. Ganyan. Ay, hindi pala siya nakikita. O, pinapasok ang may blade sa ibaba, dyan, at may blade din sa itaas. So, ito yung pagpatay or pagbitay ng kanilang hari. Sumunod naman sa pagbitay ng kanilang hari ay ang kanyang wife or kanyang asawa na si Marie Antoinette. Kasi nga, hindi na nila nagustuhan ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng kanilang hari at reyna. So, pinatay si Haring Louis XVI at ang kanyang wife gamit ang guillotine. So, ito yung nangyayari. Napuputol kasi yung ulo kapag bumagsak na ang matalim na blade sa itaas. Yung ibang guillotine, may blade siya sa ibaba, may blade din siya sa itaas. Pinapasok lang yung ulo nila dito sa circle. Like say, for example, this one. Diyan. Mahuhulog yan. May rope yan sa itaas. Tapos, they will let go the rope. Boosh!
nakakat na yung head ng kanilang paparusahan gamit ang guillotine na ito. So, ito yung kinamatay ng hari ng Pransya, si King Louis XVI at si Marie Antoinette. So, yun lamang para sa araling ito. At dahil doon, sumiklab na ang iba't ibang paglaban sa bawat kolonya or mga teritoryo na nasakop ng mga makapangyarihang bansa sa buong daigdig. So, sumunod na ang paglaban noon nila Rizal dito sa Pilipinas. May mga paglaban din na nangyari doon sa Africa nang dahil nga sa natutunan natin sa Enlightenment period. Kaya, nabuo na ang pambansang pagkakakilanlan at doon, nakamit na natin ang ating kalayaan or kalayaan ng iba. Kasi kagaya nating mga Pilipino or ng Pilipinas, napasakamay pa tayo from Spain, napasakamay tayo ng Amerika, lumusob pa ang mga Japanese, may mga parte pa na lumusob sana yung Britain or yung Great Britain. So, series ng pananakop tsaka pa natin nakuha ang ating pagkakakilanlan or kasarinlan. So, yun lamang at ito ay 46 minutes na. Sana ay may naintindihan kayo sa huling paksang ito. At I will be sending the coverage for the exam later. Kung mayroon kayong katanungan para sa mga naging paksa natin, ay maaari nyo akong i-message or maaari kayong mag-search sa internet para ma-clarify ang inyong mga katanungan dyan. Good night, everyone. Bye. Adios.